guys! Welcome to my channel. It's me again, ang inyong Lala Lulu. So ayan, ngayon ay gagawa na tayo ng 2-tier na cake at nire-ready na natin. Dun nga sa likod ko ay minimix ko na yung ating filling, and this time 2-tier siya na fondant cake. Okay, so bago tayo mag-start, let's have coffee. Cheers! Ito na. Ang ating filling ay chocolate. Ito na ang ating mga cake. So, without any further ado, let's begin. Ayan ang ganas natin, mga kakeki. Ayun. So, ready na. Water ganas ang gamit natin. Siyempre, ayan. Mag-a-assemble na tayo nitong ating cake. Ang ating cake ay 2-tier na fondant na all edible. Yes. At sa bawat tier ay meron tayong 4 layers. Diyan naglalagay na ako ng filling. Ang filling natin ay chocolate filling na buttercream. Okay? So, ayan na. Natutuwa ako dito sa cake na to. Repeat order. Ito, nakailang order na siya sa akin. At ito po ay sa abroad. Taga Dubai si ma'am. Pero parang may magse-celebrate dito. Kaya, nag-order siya ng pangregalo. O, diba? Sana all. Tapos, kasi last year yata nag-order din siya sa akin. Pero nung mag 1 year old naman yung anak niya, umuwi sila dito. Ay, nakakatuwa naman. Nakakataba ng puso na binabalik-balikan ka, diba? Hindi lang yon, marami pa siyang order sa akin before that. So, ayun na nga, magaganas na tayo. Ito ang top tier natin. Ang size ng top tier natin ay 6 by 6. Okay, medyo mataas ang ating cake. Tapos yung bottom tier natin is 8 by 5. Okay, medyo nataas ang sa ibabaw natin. Okay lang yan. Ayan. Ano nga ang theme natin? Baptismal cake ito. Pero yung mga toppers natin ay mga bears. O, ayan. So, panoorin nyo yan. Dito ay step by step na pagganash. So, unang-una, yung ganache natin ay hindi pa siya masyadong set. Para sa akin, mas okay ilagay ito kasi parang mas madali siya. Although parang messy tignan, pero unti-unti namang nagsiset yan habang naggumagawa ka. So, yun lalagay muna natin sa rep. At ito na mga bottom tier natin. Nasa 8 by 6 yata ito. Kasi mataas din siya eh. So, ayan, natignan nyo, parang bumuhos lahat sa baba yung ganache. Pero don't worry kasi once pinaikot mo ng scraper, makukuha mo na yung mga na bagsak na ganache. So, hanggat hindi pa malinis ang board mo, wag kang titigil kasi lahat ng ganache ay mapupunta sa cake. So, isa yan sa dapat malinis na ang board mo bago ka ulit maglagay ng another ganache. Okay, so ito parang first coating pa lang to, katulad ng ginawa ko dun sa isa, nilagay ko muna sa ref para mag-set. Ayan, ito na nga. So, medyo inaano ko kasi parang nakatabingi siya. At nakikita nyo sa baba, kulang ang ganache. So, pero hahabulin natin yan. So, ganyan, second coating na ito. Kung magtatanong kayo kung ilang kilo ng chocolate ganache ang naubos ko dito, nasa 1 kilogram po. 1 kilogram, isang pack. Tapos, ilang water naman, kasi water ganache ito. So, naglalagay lang ako ng 1 cup na hot or boiling water. Then, tatakpan nyo siya. Maya-maya, after 5 minutes, haluin nyo na siya ng haluin hanggang wala ng mga buo-buo. Then, yun na. Iset nyo lang ng onte, mga ilang oras or 30 minutes to 1 hour. And then, pwede nyo na siyang ilagay sa cake. Kung nagmamadali naman kayo, lagay nyo sa rep, pero after 5 minutes, haluin nyo, lagay ulit. After 5 minutes, haluin nyo. Kasi pag hindi, titigas siya. Mabilis tumigas talaga itong ating water ganache. O, diba? Kung hindi nyo pa kabisado, meron ako talaga nitong video kung paano gumawa ng water ganache. Ayan. Pero, doon talaga inisa-isa natin. Dito kasi, hindi ko na pinakita sa inyo kasi nga, medyo mahaba na nga ang ating video. Kasi gusto ko yung pakita sa inyo kung paano talaga ang paggawa ng 2-tier na fondant cake. Na ang pagganache, una ang pag-assemble,
at saka pag-stack nitong ating cake, and then ang paglagay ng fondant. Kaya pagtiyagaan nyo na 17 minutes ito kung bago ka lang talaga sa pagpo-fondant. Sana may magkuha kang ideya dito. So, ganyan. Kailangan i-straight mo ang scraper mo para makuha mo na straight talaga yung inyong cake. Ayan. Pinagkasya ko talaga ang 1 kilogram dyan na chocolate. So, sakto naman talaga yan sa dalawang cake or sa 2-tier na cake. So, ganyan. Hindi siya masyadong makapal, hindi naman siya masyadong manipis. Enough lang para makuveran lahat ang ating cake. So, ayan. So, ito na. Kumusta na? Ito palang ating cake is nung Saturday. So, today is Monday. Late kasi nung Sunday, very busy ang lola nyo. 4 na cake ang ginawa. So, sabi ko, ngayong Monday na lang ako i-edit at i-upload ko at the same time. So, yun nga, last Saturday ito. Ito yung pinaka-first cake ko for the weekend. So, ayan, tinatanggal ko using a cutter, yung sobra-sobra, yung crown na tinatawag na ganache. Ma-achieve nyo lang yan pag matigas na yung ating ganache. So, galing yan sa ref. So, tanggalin nyo yung crown and then sa kanyo palitada. Lalagyan ng ganache para siya magpantay. Ayun, may kumakahol na aso. Pasensya naman po. Ituloy natin guys, wala nang kumakahol na aso. Ayan, tuloy-tuloy din ang ating pag-scrape hanggang maging pantay-pantay na ang ating cake. So, ayan, pwede nyong gumamit kayo ng pag tapos-tapos na at gusto nyo talagang makinis sa makinis, pwede kayong gumamit ng water na mainit at ihagod nyo. So, this time, we are going to cover the cake with fondant. So, nire-ready natin ang fondant kasi ang kulay ng ating base or ang ating fondant for the cake is teal blue. Parang ganon, teal. So, ngayon, may nabili nga akong food color sa ang chef master na teal. Yun na ang ginamit ko. Kasi para hindi na ako maghalo-halo. Kasi minsan sa paghalo-halo, lalo kung katulad ko, minsan nasosobrahan, minsan nakukulangan. So, ayun, ayaw na natin ang ganon. Kung meron man lang mabibiling yun ang gamitin natin. Pero kung wala, ang pag-achieve nito is blue and green. Okay, paghahaluin nyo lang si blue at saka si green. So, ayan, nakikita nyo ay ang ating fondant ay nilalagyan natin at lambot natin. Kasi nga, syempre nakatago. Ahead of time ko na tong ginawa. Kaya, medyo tumitigas na si fondant. Ang gagawin nyo lang is inid nyo lang siya ng inid. Itong ginagawa ko, ipang cover natin yan sa ibabaw yan. Naglalagay na rin ako ng shortening instead of water. Shortening ang ginamit ko dyan. You can use water kung ayaw nyo ng shortening. Pag shortening, kailangan yung magandang klaseng shortening ang gagamitin nyo. So, ayan. So, ang method na ginamit natin dito sa paglagay ng fondant is paneling. So, the easiest way on how to put fondant into your cake. Na-English yun. So, ayan na nga. Tinatanggal natin at baliktarin. Kaya pa ng braso? Kaya pa. So, pakinisin lang natin and this time sa sides naman. Sa sides, kailangan sukatin nyo, kumuha kayo ng medida. Anong medida? Yung pang sa bewang, tapos sukatin nyo yung kabuuan ng cake. Tapos yun ang magiging length or ang haba ng fondant na gagawin nyo para wala kayong dugtong. So, naglagay na ako ng shortening dyan. Ayan, nilagay na natin para sigurado kayong hindi na madudugtungan ang fondant nyo. So, sukatin nyo yung kabuuan ng cake. Ayan. Yun ang magiging length ng fondant na gagamitin nyo. At tinanggal ko na nga itong excess sa taas kasi nga may cover na tayo, di ba? So, ayan. Papakinisin nyo lang ito ng bonggang-bongga using the scraper. Kasi makikita mo marami pa siyang mga bako-bako. So, hahabulin natin yan sa scraper. At ito na, lalagyan na natin siya ng sago straw kasi nga 2-tier siya. Kailangan
natin maglagay ng sago straw na sasalo doon sa second tier para hindi siya gumewang o kaya matumba or kaya mabiak ang bottom tier. So, ayan, pinantay-pantay ko lang ang 8 or 7 sago straw, yung malalaki. So, ayan, gumamit ako dyan ng 7, I think. At may isang sa gitna, pero hindi siya centered dowel na tatago sa second tier. Hindi na po ako naglalagay nun. No need na po ako maglagay nung center dowel. So, ganyan lang. And then, nilagyan ko siya ng water. So, this time, water na ang ginamit ko para magdikit yung nasa top tier. Okay? So, ilalagay na natin. Ito yung pag-stack na oh. Automatic. Wala akong nilagay. Pero, syempre, nilagyan ko siya ng 4 na barbecue stick para sigurado talagang hindi siya mabubuwal. So, ayan. Pinupukpok natin yan tagos doon sa drum. Okay? So, ganyan na. So, ready na ang ating cake. So, tanggalin lang natin, of course. Pag naka-cover na ang cake, makakahinga na tayo. Joke lang. Oh, ayan na. And next, ito nga ang paggawa ng mga bears. Yung topper natin kasi bear. Ayan, naglagay ako ng konting Tylose. Tylose yan para sa ating topper. Naalala ko, during this time na ginagawa ko to, may nag-message sa akin kung may Tylose daw ako. Sabi ko meron, yun nga. Tapos, akala ko within the vicinity lang. Pwede ko naman bigyan ng konti. And then, di ako nakakapag-check ng cellphone dyan. Siguro later na, tapos na ako, magpapahinga na ako. Nag-check ako sa ating grupo, sa Kakeki, at nag-post nga siya na nanghihingi siya ng Tylose from Santa Ana. Well, hindi naman niya ako sinagot na kung nasa vicinity lang siya or malapit lang siya kasi meron naman ako kasi kung konti nga lang. Hindi na niya ako sinagot in all fairness. Anyway, siguro kasi nag-post siya sa group at hindi ko rin siya na-approve kasi nga busy din ako. Minsan kasi kailangan ma-approve natin kasi minsan ang lahat puro na lang sale. So, kailangan dumaan din sa ano natin. So, ayun, hindi ko siya na-approve. Ewan ko kung anong nangyari. Ay, parang later nagsabi siya nakakuha na yata. So, I'm sorry. Kasi nga busy ang lola nyo. So, ayan. Ganyan ang paggawa ng bear. Kala mo, tibay ng lola. Very simple lang. Bilog-bilog lang para sa ulo. And then, itong parang pa-triangle para naman sa body ng bear. Diba? Nakakagawa na tayo ngayon. So, ayan. Very simple lang yan. Tapos, kulay brown lang. Kinulayan lang natin ang ating fondant. Ang haba nitong ating video. But anyway, pagtiyagaan nyo na kasi step by step to. O, ayan. Naayos ko na ang mukha. Lalagyan natin ng mata. At may bata tayo sa likod. Hindi naman siya nangungulit. Kaso gusto lang niya niyang maupo. At nanonood yan. Kaya lang, baba siya ng baba. Hindi ko maintindihan. O, diba? So, ayan. Nakagawa tayo ng isa. Ang bilis, diba? So, those are our bears. Ang cute naman itong cake kasi nga parang sa baptismal, ganito ang napili nila na design. Alam nyo, pag sa mga order, mas gusto ko yung silang nagsisend ng design para at least may gagawin tayo. Ayoko yung galing mismo sa akin ng design na, ito po ma. Pero anyway, kung galing man sa akin, sinasabi ko talaga na hindi ko yan magagaya ulit. Ako kasi ang tao na hindi ko na uulit anuman ang ginawa ko. Yes, hindi ko talaga siya nauulit kahit ako pang gumawa niyan. Ewan ko sa inyo. Hindi ko talaga siya nauulit as in replica. Lahat ng cake ko walang double na design na parehas talaga as in. Kung parehas man ang design niya, may pagkakaiba pa rin yan. Yes, yan po ako. Ay, by the way, nakita nyo? May gunting. Yan ang pang ano ko para lumabas na anong tawag dyan sa mga bear? Yung balahibo. So, ginupit-gupit ko lang yan. Ginupit-gupit ko yung katawan niya. So, ganyan ang resulta. So, yan, maliit lang na gunting ang ginamit ko dyan. O, diba? May paggupit-gupit lang. So, ayun na nga. Eto na, nailagay na natin. Siyempre, nalagyan ko yan ng stick para
hindi malaglag katulad yung nakahiga. O, ayan na. O, 'di ba? 'Pag ganyan nakakahinga na tayo ng maluwag. Pero gabi na 'to, gabing ano na 'to kasi kinabukasan 'to maaga daw, kukunin kaya tinapos ko talaga ng gabi. Ayan, sa name naman tayo. Ito namang name, excuse me. Ito namang name, ayan, yung parang cursive. Cursive or dugtong-dugtong na naka-embossed. Ang tawag diyan, yes, parang naka-stamp. Yeah, stamp ang tawag, ano? Meron ako, yung pinakita ko sa inyo, ganun lang ang aking stamp na pang ano sa name. Kaso hanapin mo bawat letter din, idudugtong mo na lang. Medyo ano to, stressful. Ayaw kaya lang yun ang yung nasa design eh. So, ayun, kailangan mong i-stamp and then kailangan mo pa rin siyang color ng gold. And then, naglagay din ako nitong mga balls, mga artificial balls, just to enhance, to add some, alam mo na, sa ating mga kakeke dyan. Madagdag ano lang design. Di ba? So, ayun na nga. And, eto na. Time for, naglalagay pa tayo ng mga little stars. Little stars. Di ba? Nagustuhan nyo ba to guys? So, ayan. Magkukulay na tayo ng gold at ito is gumamit ako ng lemon at saka itong luster gold na ganyan na nabili niyan. And then, kuha lang kayo ng brush. Ayan. Nakakaupo na ang lola nyo. So, ganyan. Concentrate na tayo sa pagkukulay. O, diba? So, ganun kabilis. Sabi ko nga sa inyo, kung ayaw nyo ng gin, lemon ang gamitin nyo. Kasi ang lemon mabango. Natatakot kasi kayo sa gin, baka mangamoy gin. Pero sinisigurado ko sa inyo, hindi yan mangangamoy gin. Kasi pag wala akong lemon, gin talagang ginagamit ko. Yes, gin. Or kaya pwede ang vinegar. Yan. Maglalagay lang kayo pag, ano na, kasi mabilis siyang mag-evaporate. Mabilis siyang mag-evaporate. So, and the finished product. Look at the kalat around. Sinong gumagawa ng walang kalat? Tasang kamay. Joke lang. So, ayan na. 2-tier all edible cake. So, ayan guys, medyo mabigat siya. O, diba? Siguro mga 8 to 10 kilos ito. Ayan. Thank you so much guys for watching. Bye-bye and see you again. Bye!